It's morning, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po. Dali lang ho. I-adjust ko lang ang liwanag. Excuse me po. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabi nga po, maraming mga Kristiyano ngayon ang nakararanas ng pagdududa at pag-aalinlangan sa kanilang pananampalataya. Minsan naramdaman nila na kulang ang kanilang pananampalataya o baka may ilan naman po na nakaiisip nila na ang tunay ba silang mahal ng Diyos? Ngunit ano kaya ang sinasabi ng Biblia? No, ang ating talata ngayon mula sa Romans 8:39, 38 and 39, dito po ay makikita natin ang isang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Isang pag-ibig na hindi mapapantayan ng anumang bagay kahit ang ating mga pagdududa at kahinaan. At sa puntong ito, basahin po natin ang Romans 8:38-39 at tayo po isasamahan ng aking partner sa umagang ito. At ngayon pong araw ng Wednesday, May 21, pamagatan po natin ito, Love that outlasts every storm. Ito po siya. God's morning mga kapatid. Sabi po dito sa mga taga-Roma 8:38, sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. 39, ang kataas-taasan, ang kalaliman o alinman nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa patnubay, Panginoon, at kalakasan ng katawan na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa complete healing na pagkakaloob mo sa aking asawa at anak, ganun din po sa mga taong nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. At ganun din po, Panginoon, patawarin mo kami sa anumang mga nagawa naming kasalanan, Panginoon. Alam po namin na paghingi namin ng tawad ay hindi niyo po tatanggihan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa iyo. At maraming salamat din po sa mga prayers. No? At ganun pa man, tayo po ay magpatuloy na dito sa ating pinag-aaralan. Sabi nga po dito sa binasang talata sa Romans 8:38-39. Makikita po natin dito yung isang matibay na katiyakan na walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na hindi mapapantayan ng anumang bagay kahit ng ating mga pagdududa, no? At kahinaan, no? At yan yung ating laking panghawakan. At sa ating topic ngayon o sa ating devotion ngayon, may pamagat na Love that outlasts every storm, ay nagpapahayag dito na ang author na si Apostol Pablo ng isang katiyakan na walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po ay ating pag-usapan ang mga prinsipyo ng the biblical principle at upang ating maunawaan ang bahaging ito. At upang suriin natin ang tekstong ito, sabi doon sa unang pahayag, natitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. No? Ito ay isang napakalakas na deklarasyon ng pananampalataya.
no? At kung ihahalin tulad natin, siguro ilalagay natin ang ating sarili dun sa pangungusap ni Apostol Pablo o dito sa mensahe ni Apostol Pablo, ay sabi nga po ay isang um, uh, ito po ay nagpapakita ng pananampalataya, no, na masasabi nating kilalang kilala niya yung Diyos, no. At sa ating mananampalataya ngayon ay gaano ba natin kilala ang ating Panginoon Diyos? Kaya ba nating ideklara sa buhay natin ang deklarasyong ito ng pananampalataya, na kaya din ba nating sabihin ngayon, sabi nga kung ikay may sa sitwasyon mo ngayon, na ang isang bahagi ng kontekstong ito, na natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, no? Kung ikaw ngayon ay nasa kasalanan, no, o karamdaman, masasabi mo ba sa iyong sitwasyon niyan, natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa akin sa Panginoon Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi ito, mga kapatid, nakabase sa ating sariling kakayahan o karapat-dapat, kundi sa tiyak na pangako ng Diyos. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ay hindi ordinaryong pagmamahal, kundi ang tinatawag nating agape love o ang grasya ng ating Panginoon Diyos. Ang agape na pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Isang pag-ibig na walang kondisyon, walang hanggan, at nagbubuhos ng sarili para sa iba. Sabi nga sa atin ng 1 John 4:8, ang umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Sabi nga, ibig sabihin po, ang kanyang pag-ibig ay hindi base sa ating performance o karapatan, kundi sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay namamahay, o para bang sabihin natin ay namumuhay sa ating buhay, no? Ang magiging resulta ng lahat ng ating pamumuhay ay galing sa Diyos. Nagmumula sa Diyos. At nasasalamin ang Diyos. Minsan sa buhay natin, sa nakikita nating mga pabor lamang sa atin, sa sarili natin, yun lang yung nakikita nating mabuti. Pero pag against sa atin, hindi na siya mabuti. Lagi natin tatandaan, our God is supernatural God. He is God in order. Everything that comes, dumarating sa ating buhay, ay hindi hayaan ng Panginoon na dumating sa atin nang walang saysay. Lagi po yang may bunga. Lagi po yang nagbibigay ng aral. Kaya tunghayan natin yung susunod na talata. Ang sabi po doon, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan. Nagbigay po dito ng listahan ang manunulat na nagpapakita ng lubos na komprehensibong kalikasan ng pangakong ito. Napakaganda po, no? Dito sa verse na ito, pinakita rin ano nga ba ang kapaloob nito? Ano nga ba ang saklaw nito? Ano nga ba yung, kumbaga sasabihin natin, ano yung scope of work nito? No? Ano yung mga bagay na pinatutungkulan nito? Sabi nga, walang anumang kapangyarihan sa lupa
maging sa langit man, ang makapipigil sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang kamatayan at buhay ay nagre-representa sa dalawang magkasalungat na estado. Sabi nga doon, at ang mga anghel, pamunuan at kapangyarihan, itong tatlong bahaging ito ay tumutukoy sa mga spiritual na puwersa, maging mabuti man o masama. Sa sumunod na bahagi o ng talata, sabi doon, at sa kasalukuyan o hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. This verse is very powerful, mga kapatid. At ang mga elemento ng panahon, maging kasalukuyan man at hinaharap, at espasyo ng kataasan at kalaliman, ang mga binabanggit dito ay nagpapakita upang ipakita ang walang hanggang kalawakan ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Walang anumang sitwasyon, panahon, o lugar ang magpapahina dito. Ang alinmang nilalang ay nagtatapos sa listahan ng may malawak na saklaw na walang anumang nilalang, maging banal man o masama, ang makapag-aalis sa pag-ibig ng Diyos. Sa sumunod na sinasabi ng talata na ipagkakaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ang ating Panginoon. Napaka-importante po nito. Dahil ang lahat ng bagay ay maaaring ipagkaloob lamang hindi sa direkta sa atin, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, kung ikaw ay may relasyon sa ating Panginoon Kristo, ito ang sentro ng lahat, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na ito ay hindi ating sabihin nating karapatan o tayo'y nararapat dyan. Ito'y dapat lamang sa atin. Kundi mga kapatid, ito'y isang biyaya, isang regalo sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus. Kaya nga, kung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus, tinanggap natin ang kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. Siya ang naging tulay at nagugnay sa atin sa Diyos. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have an eternal life. Ang sino mang maniwala sa Kanya ay hindi na mamamatay. Minahal niya tayo kahit tayo ay makasalanan pa. Romans 5 verse 8. At yan ang naging tulay na nag-uugnay sa atin, sa ating Panginoon Diyos. He redeemed us and restored us upang makalapit tayo sa ating Panginoon. At ang prinsipyo ng Biblia ang nagpapakita ng hiwaga ng pagmamahal na ito. At upang makita natin ito, sabi nga, ito ay nagpapatungkol sa pag-ibig na nagbibigay sa atin ng walang kondisyong pagmamahal. Hindi isang bagay na nakakamit natin sa ating sariling pagsisikap. Ito ay isang kaligtasan sa tanging biyaya lang ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi nga, ganun lang ba kadali ang tanggapin ng Panginoon
Yes, ganun lang. Ang kinakailangan natin ay ang pagsuko. Kaya tayo nahihirapan dahil ayaw nating isuko. Because of pride, nakatulad ni Lucifer, na pinipilit natin balikan yung sakit, balikan kung ano yung nararapat na sa atin, at ayaw nating tunguhan yung mas magandang plano. Sometimes corrections give us big help para mag-grow tayo. Minsan kaya hindi tayo lumalago kasi because of the pride. Ganun din sa relasyon. Minsan kahit hindi natin gustong ng hindi magandang aura, ambience sa loob ng tahanan, pero dahil sa pride, dahil sa hindi pagkakaunawaan, ayaw ibaba ang pride, hindi natin nararanasan ang biyayang ito. Dahil mas gusto natin tayo ang masunod, hindi ang kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya nga ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ephesians 2, verse 8-9. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Ito po yung sinasabi ng talata. Wala tayong kayang ipagmalaki sa Panginoon Diyos. Minsan we afraid to miss o to magkaroon ng mistakes. Pero lagi natin tatandaan. The best thing you do is to trust God, and He will do the rest. Sometimes people will persecute you. Sometimes people will hate you. And sometimes people always misunderstood you. But it doesn't matter. As long na ang Panginoon Diyos, He's shaping you. Hinuhubog ka niya. Binabago niya yung karakter mo. Patuloy ka lang, kapatid. Because people cannot determine kung sino ka talaga. Ano ka talaga. Only God can. Sabi nga sa atin, ito yung bagong pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon Diyos. Our experience bring us more closer to God. Minsan, hindi naman, Pastor, parang lalo nga ako napalayo kasi parang bumalik ulit ako sa kasalanan ko. O kaya, Pastor, parang ganito, ganyan. Hindi naman pala ako pinaniniwalaan. Ayaw ko na lang. No. This verse, minsan, masakit lang. Nakikita mo na yung consequence, nararanasan mo yung consequence ng mga mali mong pagpili. But the thing is, nakikita mo pa rin na nandun yung Diyos. Kung sinunod ko lang yung Panginoon Diyos, di sana ganito. And hanggang sa magsawa ka na sa bagay nito, He will bring you back. He will turn you back. And He can restore you more than you think or imagine or even asking to Him. And then makikita mo doon, mabuborn again ka. Ito po yung nagpapakita ng isang bagong relasyon sa ating Panginoon Diyos. Isang relasyon na hindi masisira dahil sa Kanyang pag-ibig. Tandaan po natin, siya po ay nangako sa mga salitang ito.
John 3:16, sabi nga, alam natin. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya't ibinigay niya ang ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Ang pagsasampalataya natin sa ating Panginoong Hesus ang tanging paraan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Na minsan tinatanggihan natin, na minsan pinagdududahan natin, na minsan ay parang laro lang sa atin. Pero yan ang daan. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi tayo mababago kung wala si Hesus. Kaya wag nating sabihin, hindi ko pa kayang baguhin ang sarili ko, saka na lang ako atin, Pastor. The moment na kumatok ang Panginoon Diyos sa buhay mo, that is the moment alam ng Panginoon Diyos na kailangan mo ng tulong. Kaya nandyan siya. Pero minsan ayaw mong ibitaw, ayaw mong bitawan ang sarili mo. Gusto mo your way, not His way. Sabi nga sa atin ng John 10 verse 28 to 29. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Amen. No, napakaganda, no? Ito po yung nagbibigay ng katiyakan sa ating mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Na sabi nga, pinangakuan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At sinasabing hindi sila mahihiwalay sa Kanya, sa ating Panginoong Kristo. O hindi tayo mahihiwalay sa ating Panginoong Kristo. O maging sa Ama. Isang garantiya ng seguridad at proteksyon mula sa ating Panginoon Diyos at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa ating buhay sa lahat na tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Ano nga ba ang pagiging anak ng Diyos? Bakit nga ba tayo tinatawag na anak ng Diyos? Sabi nga, ang mga nananampalataya ay tinawag ng mga anak ng Diyos. At ang isang ama ay hindi kailanman iiwan ang kanyang mga anak. Tunghayan natin yung naunang bahagi ng talatang ito mula po dun sa Romans 8:15 to 17. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. 16. Ang Espiritu ay nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. 17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Pakaganda, no? Dito ay pinapakita kung paano tayo tinawag ng anak ng Diyos dahil sa Espiritu Santo. Sinasabi dito na hindi na tayo alipin ng takot, kundi anak na may karapatan sa mana. No? Parang bukod dun may mana ka pa. Ang Espiritu Santo ay sumasaksi sa ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At dahil dito tayo ay tinawag ng mga anak niya. Ito ay nagbibigay ng katiyakan sa ating relasyon sa Diyos. Isang malapit na personal na relasyon na hindi
mawawala. Dahil tayo ay mga anak. Tayo ay mga tagapagmana kasama ni Kristo. At ang makikibahagi dito o sa ating Panginoon Diyos, sabi nga, tayo po ay kasama na ating Panginoon Kristo. Sabi nga, tayo man ay hindi tunay na nabayubay sa krus, subalit si Kristo ang siyang gumawa nito. At dahil dito, tayo po ay makikibahagi sa kanyang mga pagdurusa at kaluwalhatian. Yung ating mga pagdurusa, sabi nga, wala yan sa kalingkingan na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Ay bago tayo magreklamo, tingnan muna natin ang ginawa ni Kristo. Siguradong makikita natin ang kanyang paghihirap dahil napagtagumpayan na niya ang sitwasyon natin ngayon. Ano pa man yan, pansamantala lang yan. Kaya nga mga kapatid, sa bahaging ito at bilang paglalapat natin o bilang application natin sa ating aral na ito, ang love that outlasts every storm ay isang mapag-aninag na katotohanan na nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan sa gitna ng pagsubok ng ating buhay. Kahit na dumating ang mga paghihirap o pagkawala o mga pag-uusig, tandaan, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na magtiwala sa Kanya sa anumang sitwasyon. Dahil sa Kanyang pag-ibig ay mas malakas tayong nakatatagpo ng kalakasan sa anumang paghihirap sa ating buhay. Dahil ang Kanyang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang sitwasyon na meron tayo ngayon. Bilang pagtatapos mga kapatid, ang Romans 8:38-39 ay isang deklarasyon ng walang hanggang seguridad na ibinibigay ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga tagasunod. Ito ay isang pag-ibig na higit pa sa anumang hamon na maaaring kaharapin natin sa buhay ito. Isang pag-ibig na lumalagpas sa kamatayan at sa lahat ng kapangyarihan, maging sa lupa man o sa langit. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya, ang katibayan ng ating kaligtasan at ang dahilan ng ating pag-asa. Purihin natin Panginoon Diyos at sa bahaging ito, nais ko naman pong ibigay ang huling parte ng ating pagtatapos sa aking partner. Kasama na rin po ang pagkaway at pasasalamat sa ating mga online partner. God's morning muli mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa ating mga narinig. Dito po sa mga narinig nito natin na ito ay ito po yung assurance ng ating Panginoon na kahit anong gawin natin, kahit anong mangyari sa atin ay hindi tayo mahihiwalay sa Kanya. Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon ay nandoon. Kahit tayo ay nahiwalay ng landas, andon pa rin ang Panginoon. Kailanman ay hindi niya tayo iiwanan at pababayaan. Lagi niya tayong sasamahan sa laban at hamon ng buhay na kakaharapin natin. Kung ito man ay naaayon sa Kanya o hindi, andon siya sa ating
nandun siya sa atin upang tayo ay gabayan. Kahit tayo ay nalugmok sa kasalanan, naandoon pa rin yung Panginoon. Kailanman ay hindi tayo pababayaan. Maaring tayo ay dumadanas lamang sa pagsubok upang malampasan natin kung ano man yung ating mga pinagdadaanan. Kung dumadanas tayo sa mga hindi maganda at hindi kaaya-ayang dito sa ating buhay, ipaparealize din sa atin ng ating Panginoon na mas mahalaga ang pag-ibig ko sa iyo kaysa sa mga ginagawa mo. So, tayo po ay manahan lamang sa presensya ng Panginoon at tayo po ay Kanyang sasamahan kahit ano man ang ating gawin. Masama, mabuti, kasama po natin siya. Basta hihingi lang po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon kapag na-realize natin ang ating mga pagkakamali. Sapagkat ang Panginoon po ay napakabuti kahit gaano pa ang pagkakamali mo. Maraming beses kanyang patatawarin. Sabi nga po sa Biblia, 777 times, tama ba? 777 times niya tayo patatawarin. 77 times 7. Ilan yan? Yun po, 77 times 7. Ganun po kadakila ang puso ng ating Panginoon. Kahit gaano karami ang ating paghingi ng tawad, bibigyan pa rin niya tayo ng kapatawaran. Basta lumapit lang po tayo ng taos-puso sa Kanya. Kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. So yon, maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga kasama natin na dito sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. God's Morning, Pastora Pe, kay Ate Marta, kay Ate Nela Nonoso. God's Morning po, sabi ni Pastora Pe, sa ating lahat. Ang hirap. Teka po, at hindi ko yun. Dali lang po ha, nahihirapan ako sa cellphone. Mapagpalang umaga daw po, sabi ni Ate Nela. Ganun din kay Tita Edna na nasa Liliw, Laguna. Blessed God morning, everyone. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Yun po ang sabi ni Ate Edna. Ganun din si Ate Cindy. Magandang umaga sa iyo. Kay Kuya Chris. Kay Sister Alma Tater. At sino pa ba? God's morning, Pastor Mon. Sabi ni Kuya Chris. God's morning din po sa inyo. Ganun din kay Alma Tatel. Maraming salamat po sa pagsama sa amin tuwing umaga. Kasama din po natin si Dr. Julia C. God's morning sa lahat. Praise God. Magaling na po kayo, Pastor Mon. Medyo po, pinilit lang po talaga niya na siya ang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin. Kasama din po natin si Vicky Tejedo. God's morning po sa inyo. Ganun din kay Ate Winnie na maraming salamat sa inyong mga panalangin po. Nakaka-bless ka naman po, Pastor. Ayos ka na. God's morning po. Maraming salamat po sa mga panalangin nyo. Pagbati po kay Pastora Pe Andal, Abi Andal. Andal family, ito po ay galing kay Nay Winnie. Teka po, nawawala eh. Pagbati din po kay Jericho Patual, Louis Patual, Kate Cruz, Patual, Yana, Patual family. Galing po yan kay Ate Winnie, Chris Arteliaga, lubos na kagalingan. Yun po ang panalangin ni Ate Winnie kay Kuya Chris. Pinabati din po ni Ate Winnie si nawala. Si Pastora Belma.
Pastor Eds Rona. God's morning sa iyo, Mama. God's morning everyone daw po, sabi ni Mama. Thank you, Lord. God bless for your love, sabi po ni Mama. Ayan. Sino pa ba ang ating hindi nababati? Kasama din po natin si Pastor Rape. At pagbati po ni Vicky Tejedo. Blessed morning, Pastor Mon, tsaka sa wife niyo po. Ayan, maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa paghahatid ng magandang balita galing sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na narinig namin ng iyong mga salita, ang mga assurance mo, Panginoon, ang pagmamahal mo na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po na alam po namin na kahit ano po ang mangyari sa buhay namin, naandyan ka po sa aming tabi. Basta lumapit lang po kami sa iyo at hindi mo po kami tatanggihan, Panginoon. Maraming salamat po sa unconditional love na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. At sa kagalingan po ng aking asawa, maraming salamat po na kahit hirap pa po siya magsalita ay naghatid po siya ng magandang balita ng galing sa inyo, Panginoon. Alam po namin na hindi niyo po pababayaan ang aking asawa at gagaling na po siya ng tuluyan. Maraming salamat din po sa complete healing na ibibigay mo sa bawat isa na nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. At sa mga dumadana sa mga circumstances na meron sila sa ngayon sa kanilang buhay, Panginoon. Alam po namin na kailanman ay hindi mo kami iiwan, Panginoon. At hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, tayo po ay magsha-shout of victory na. Ayan, humabol po si Kuya George Pios at si Tita Amelia Santos Mercado. So, God's morning everyone daw po sa inyong lahat. Tayo po ay magsha-shout of victory na. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. God's morning, everyone. Mag-iingat po tayong lahat.